nag-cheer sa'yo after 6 years. On that moment, no, when it counts the most, Yes. ano yung naging legacy mo pag alis mo, matutuwa ba Pero sila? siyam na taon. mamimiss ka nila? Siyam na taon, no? Yes. Habang naglalakad ka, papaalam ka na. Ang reaksyon ng tao, dapat makita mo yan. Uhusgahan ka ron. At malungkot naman po tayong balita na mamula sa abroad ang lalo pang lumalalang sitwasyon sa Guizhou, China, kung saan halos 100 ang na-trap sa isang landslide. Nawawalan na kasi ng pag-asa mga rescuer na makahanap pa sila ng buhay sa mga nabaon sa pagguho pagkatapos ng 3 araw. Kahapon pa ng umaga sila huling naakuha ng biktima, pangatlo na ito pero tulad ng 2 nauna huli na rin dahil patay na ang kanilang nahuhay. Kasabay silang nalibing ng kanilang mga tahanan sa landslide na dulot ng sunod-sunod na pag-ulan doon. Mahigit 1,000 na ang inilikas habang 500 namang iba ang naghihintay pang marelocate. Samantala sa mga umaasa po dyan para sa mas magandang buhay sa pamumuno ni President Noynoy, tandaan, dapat kumilos din po tayo. Kaya kung gusto natin ng pagbabago, magparehistro na at bumoto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. Ngayong araw, pumila na po tayo at simula na ang pagpaparehistro na tatagal hanggang July 31. At bagamat isang buwan po yan, wag naman sa katapusan tayo pumila para makaboto sa eleksyon sa Oktubre. Ayon sa COMELEC, ang mga kabataan na magki-15 anyos na o 18 ngayong taon, maaari na pong magparehistro. Punta na po sa inyong local COMELEC office para makunan kayo ng litrato, fingerprints at iba pang personal na impormasyon. Pero yung mga nakaboto na po nitong nagdaang eleksyon, hindi nyo na po kailangang magparehistro. Automated ba? Manual. Manual tayo, manual. Bongga kung automated. Sige. Mga SK natin. Okay, pasadahan natin ang mga aksyong balita sa umaga ito. Ronda reports na tayo. Okay, kapapasok lang po na balita, may sunog pong sumiklab sa mismong commercial district ng Cotabato City. Ilang pwesto ng mga tindero ng prutas na nagiging karinderya sa gabi ang nadali po ng apoy na nagsimula kaninang bandang alas 4 ng madaling araw. Nasa likod pa naman ito ng Cotabato City Pilot Elementary School. Mabilis na pong nagsikilos ang mga stall owners sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Ayon pang detalye sunog yan at kung napula na ba ito, ihatid namin mamaya sa unang balita. Yan. Dapat imbestigahan niya ng Fruit Commission. Mga dahan ng prutas eh. Kung paano na sumiklab yung sunog na yan. Abangan natin ng Fruit Commission. Okay. Hilario. Hilarious. Hirit panahon na tayo. Laban Jobel, magiging maulan ba? Posible pa rin, Igan, ang pag-ulan-ulan na yan dahil may namamataang sama ng panahon dyan sa may west ng Iba, Zambales. At meron pa rin pong intertropical convergence zone sa Mindanao naman. Ito naman po yung hangin mula sa northern at southern hemisphere na nagsasalubong po sa equator na nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Kaya ang southern Luzon at Mindanao, mga kapuso, ilabas pa rin po ang inyong mga kapote, bota at payong dahil magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay bahagya rin pong maulap na kalangitan, may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagtulog, lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating pong sunrise, nagpakita po ang ating haring araw 5:30 po kaninang umaga at ang ating pong sunset ay 6:29 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Maraming salamat sa pag-asa. Good morning mga kapuso. Good morning sa iyo, Arm. Yan ang bago mong pangalan. At good morning din sa ating mga chika mates out there. At dahil bagong government po ang ating masisilayan today, dapat ang ating mga news fresh na fresh din. Kaya etong unang fresh from the festivities kahapon, ang reaksyon ni Miss Chris Aquino Yap sa makeover ng kanyang mga sisters para sa inauguration. No doubt nga na lalong na-enhance ang dating beauty ng Aquino sisters. Pero very simple pa rin sila kahapon, ha? We'll talk about that makeover mamaya-maya lang.
Sa mga nakasaksi o nakapanood ng inaugurasyon ni Pinoy kahapon, hindi pa talaga nakakilabot at nakaka-inspire ang mga naging eksena doon. Kaya dapat magsilbing mitya na yan para sa pagbabago. Hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa ating mga sarili. Kaya kung tapon lang kayo ng tapon ng mga basura, better think twice at baka pwede pang i-recycle yan. That's right. Dahil yung mga bote po ng plastic, pwede rin palang gawing materyales para makagawa tayo ng, take note ha, isang buong classroom at bahay. Nako, paano ba yan ginagawa? Yan po ang aalamin ni na Drew at Monica. Nako, classroom na gawa sa... Actually, parang nakita ko na yan, Monica and Drew. Yes. Buo na siya. Buo. Yes. Wow, ang galing. Hi! Audio. Ito ay ang demo structure. Yes. Pag-uusapan natin mamaya yung mismong tinatayo na, I think it's a 700 square meter classroom na gawa sa bote. Dahil nandito po tayo ngayon sa Pasay, live na live, makakausap po natin ang multi-awarded na social entrepreneur na si Ilyak Diaz, na siya nga yung parang siya yung nag-brain. Hello! Good morning! Good morning, Drew! Saan ka nanggaling? Hindi, gusto lang kita i-surprise. Okay. Kasi very excited talaga ako tingnan itong sample structure nila. Nahirapan ba? Okay. Isa na. Ayan, itong tinatawag nga nila na Bottle School Project. Which kanina minention ko nga na demo structure lang naman to. Pag-uusapan nga natin talaga kung ano nga ba itong Bottle School Project? Ano yung mga bote na pwede nilang gamitin? Magkano ang mamimenos nila sa paggamit ng bote as compared to yung usual construction materials? Yan yung malalaman natin. Sa buong umaga natin pag-uusapan itong recyclable, reusable, at very effective way of constructing. Tama. At saka alam mo ang kagandahan nito, partner, ha? Kasi usually, di ba, tinatapon lang natin yung mga bottles sa paligid. Tapos, dagdag pa sa... May humahatak sa mic for some reason. Okay, sige. Hinata ko na ulit. That's right. Instead of dagdag tayo sa kalat, dahil dito sa Bottle School Project, magkakaroon pa tayo ng alternative ways para sa mga construction materials. At hindi lang yan. Alam mo, kaya ka nauna dahil nagagapuhan ka kay Ilyak. Ikaw naman talaga, kilala na kita eh. At hindi lang yan. Uy, sa mga cyclista dyan out there, makaka-exercise na nga kayo at makakapag-andar pa kayo ng mga appliances sa bahay. Gamit ang iyong bisikleta! Akalain mo, lahat po niyan sa aming pagbalik dito sa, bahay talaga ni Ilyak Diaz dito sa Pasay. Live na live. So balik muna tayo sa studio. May mahatak ng... Finally, mag-feature yung mga projects ni Ilyak. Nako, maganda yan para mga recycled materials. At ngayon mamaya magkahalong inspirasyon at pang-aaliw din ang iatid sa atin ng isang espesyal na bisita presenting the 15th President of the Republic of the Philippines, Benigno Simeon Cojuangco Aquino. Pinoy? Oh! Uy! Bawal po dito sa studio! Bawal po sa studio! Sir, bawal po. Sa gazebo po kayo. Goodbye. Gazebo gang ba yan? Gazebo gang! Ang bagong gazebo. Magkakaroon ng health secretary. Wait na mga kapuso, check lang namin kung may bisita ba talaga tayong Pinoy this morning. Guard! Pa-check po, may nakalag ba? Basta sigurado may kasiyahan tayo kasamang isang Pinoy mamaya. Kung siya ba ang tunay na Pinoy, wait nyo na lang later. Truth Commission. Truth Commission. Fruit Commission. Ganda karating na mukhang nagwangwang Okay, simula pa lang yan ang nakakaaliw at nakakapatibok bilang na bilang. Nakaka-inspire na mga sorpresang handog namin. Kakanta kaya siya? Sasayaw. Si Konsehala kaya kasama? Ayun. Siyempre, sa nangungunang panggising sa umaga, magbabago tayong lahat dito sa Unang Hirit! It's my drug. Your love, your love, your love. It's like your love, your love, your love is my drug. Your love, your love, your love. Lalong nagiging masarap, crispy at incredible ang umaga with Unang Hirit at